上，我心向往。这双手掩不住的光，看尽那迈开多少大街的情节，回头望又是神鬼神魅的情节，时空把我写进要一片荒野。只好去有杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里要守的规矩竟被我给制定就血来治病铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人更像一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人够兰亭曲乐舞，这颗藤间满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心地图。这双手掩不住的光，看尽那迈开多少大街的情节，回头望又是神鬼神魅的情节，时空把我写进要一片荒野。是一趟却随意，我期盼这是结局，当不惧却会失去，等你后悔那也是何必？好多谎言，好多狂骗，每场戏我都只手眼底，越演越死生屠宰，千万语不一诺就定。May iba pa ba? Kung wala na, tapos na tayo. Haharapin ko pa ang mga bandido. Ikatlo, kanina ka pa nandito. Maaari bang malaman ang pangalan mo? Hayaan ninyong magpakilala ako. Ako si Shan Jingnan! Ikaw ba ang nagdala niyan? Opo. Tila napakaselan mo pala. Ano ang mga yan? Ayon po dito, ang samahan ng TND may 9 na kasapi at bawat isa sa kanila mayroon silang sariling salaming jade. Nakabatay po sa salamin ng pagkakaayos nila. Ang una ay nasa punong lungsod. Sa nakikita ko marami siyang taga-suporta at tila naglilingkod siya sa hukuman. Ito naman pong ika-6 ay isang tapat na tao at madaling pakisamahan. Maaari po natin siyang gamitin sa ating layunin. Ito namang ikatlo, kaakit-akit siya. Magandang lalaki, masayahin, tapat na tao, at talaga namang matuwid. Higit sa lahat, gabay na tanso pa siya, ang inyong lingkod. Yung ika-5 naman, ika-7 at ika-8, di ko pa sila nakakausap kaya di ko pa masabi. Ang ika-2, si Lee Mao Jen. Nasa Yunjo siya at pumapas lang ng mga bandido. Kilala siya bilang ang magiting na maya. Ang ika-4 na si Chuyan Jen, ang pinakamatandang alagad ng Lingbao. At silang dalawa, napagalaman kong matagal na po silang may hidwaan. Si Chu Yuanjen. Siya ang banal na mga mortal. Oh? Kung ganun po, kilala niyo ang taong ito? Maaring si Li Miaojian ang banal ng angkan ng langit. Matagal na nga silang may hidwaan sa isa't isa. Balang araw, magkakaroon ng digmaan. Nalaman mo ba kung bakit nilikha ni Jin Lian ang samahan ng Tiandi? Ayon kay Jin Lian, tinahak ng liping pandaigdig ang kadiliman. Kaya binuo niyang samahan ng Tiandi. At binigyan niya ng salaming jade ang lahat ng mga napili nito sa buong mundo. Bilang tulong sa kanila. Sa paghahangad na matutulungan din siya ng mga yon pag kinakailangan. Labis na malihim ang liping pandaigdig. Kahit na tayong mga gabay ng gabi, hindi alam na naging demonyo si Gongde. Alam niyong isa kang tagapangalaga, ngunit hindi siya naglihim sa iyo. Sa palagay mo, ano ang dahilan niya? Sinasabi niyo po ba ngayon na ginagamit ako ni Pinunong Jin Lian upang makagawa ng isang lihim na kasunduan kasama kayo? Mula ngayon, ikaw ang magsisilbing liyaw namin dun sa samahan ng Tiandi. Tungkulin mo na tiktikan ang lipi ng pandaigdig. Ang yaman ang siyang magbibigay ng tulong sa iyo kung kailangan. Sige po. Nagawa mo na ang pagdadalisay ng chi, hindi ba? Opo. Maaari ka nang matuto ng pangwakas na sining. Pasasamahan kita kay Liu Chun sa aklatan upang pumili ng sutra. Ano bang nais mo? Punyal o espada? Boss po, punyal. Pag pumili ka ng aklat, ang piliin mo lamang ay yung may payak at madaling mga sining. Huwag mong pipiliin yung labis na mahirap matutuhan. Tandaan mo yun. Ang mga mandirigma ay may malaking kaibahan sa ibang tao. Wala tayong kapangyarihan, ngunit mayroon tayong lakas. Kaya kapag payak ang pamamaraan, mas maganda. Kapag umabot ka na sa mas mataas na yugto,
mauunawaan mo rin ang lahat. Salamat po sa inyong payo. Napakapalad mo talaga. Nasa tori ka na naman ng kagitingan. Ipinatawag po kasi ako ni Pinunong Wei. Hindi ko po siya matanggihan, amo. Ay, salamat. Dito na lang. Sige. Wag na, ako na. May 407 aklat tungkol sa punyal sa panig na ito. Narito yung lahat. Itatanong mo ba sa akin ngayon na kung alin doon ang pinakamaganda mong piliin? May 2 uri ng pamamaraan. Batay sa husay at batay sa mahika. Huwag mo nang pag-aralan yung ikalawa. Pagdating sa pamamaraan, walang malakas o mahina. Nasa sa iyo yun mismo. Ito ang aklat na aking pinag-aralan. Nais mo bang makita? 72 kasanayan? Pag pumili ka ng aklat, ang piliin mo lamang ay yung may payak at madaling mga sining. Huwag mong pipiliin yung labis na mahirap matutuhan. Amo, sa palagay ko po, mahirap to para sa akin. Sa kakayahan ko ngayon, baka di ko to magawa. Hindi ka nag-iisa. Maski naman ako, hindi ko pa rin natututuhan ang lahat ng pamamaraang narito. Sige na, mag-ingat ka sa iyong pagpili. Opo! Pamamaraan ng halimaw? Meron pala talaga. Siyam na latigong dragon. Ito ba yung sinasanay ni Nangong Chanro? Ang sining ng 136 na panghati sa bundokwa. 136, ang dami naman moves nito. Nahihirapan ka ba? Meron na ba tayong ng mga bagong aklat? Yung mga tungkol sa punya? May ipinadala po nung nakaraan ng kawanihan at upang mailabas ang kapangyarihan nun, kailangan daw yung gamitan ng isang mahiwagang sandata. Mahiwagang sandata? Para lang sa mga gabay na ginto o sa mas malalakas pa ang ganon. O sige, maaari bang ipakita mo sa akin yun? Mukhang nais ko yun pag-aralan. Sige. Isang tagpas? Walang bagay sa mundo ang hindi mapuputol sa isang tagpas lang. Kung mayroon man ang may mumungkahi ko ay tumakbo na. Sa pagharap sa kalaban, mahalaga ang pagiging mahinahon. Hindi dapat tumakbo ng basta. Kapag nagsagawa ng pagtagpas ng may malinis na budhi, mahihiwa mo ang langit at lupa. Meron ba talagang makakayang humati sa langit at lupa? Kahit kailan hindi yun maaari. Kahit pang pinuno ng hilaga, hindi niya mahahati ang langit at lupa. Sa palagay ko yung aklat na yan, panay kalokohan lang ang nilalaman. Puro mga walang saysay. Saka hindi angkop sa'yo. Maghanap ka na lang ng iba. Sa palagay ko nga, ito ang nababagay sa akin. May mahiwagang sandata ka ba? Wala po. Ngunit maaari ako magkaroon sa inaharap. Kaya mabuti na yung handa, di ba? Mayroon ka lamang isang pagkakataon. Kaya pag-isipan mo yang mabuti. Ito na. Nakapagpasya na ako. Pagtagpas sa langit at lupa? Opo, Pinuno. Sinabi ko sa kanyang mangangailangan yun ng mahiwagang sandata. At huwag niya na yung pag-aksayahan ng panahon. Ngunit sa kabila nun, yun pa rin ang pinili niya. Naintindihan ko. Makaalis ka na. Ano yun? May sasabihin ka pa? Nagkakahalaga po ng 300 tael ng pilak ang aklat na iyon. Sabi po niya wala siyang salapi at saka niya nababayaran. Ngunit sa palagay ko, hindi siya magbabayad. Iawas mo na lang yun sa sahod niya. Sige po. Ang dalubtalaan. Maestro, matalinong tao si Pinunong Wei. Matapos ang ginawa natin, tiyak na maghihinala na siya. Ayos lang yon. Hindi rin naman tayo makakapaglihim sa kanya. Tila hindi nga kita malilinlang. Kung ganon, ikaw nga pala talaga ang dahilan. Kaya nakapagtataka na nakuha ko ang aklat na yun ng walang kahirap-hirap. Dumalaw ako sa kawanihan kanina. Sinabi ko sa dalubtala,
na siya na ang bahala sa'yo. Bagaman natuklasan mo na, kailangan mo pa rin mag-ingat. Huwag na huwag mong sasabihin sa iba ang naganap ngayong araw. Hindi ka bahagi ng kawanihan. Masisira ang kanilang pangalan kapag nalantad yon. Naganap ngayong araw? Ano bang naganap ngayong araw? Tila makakalimutin na ako. Wala na ako maalala. Wala talaga eh. Napakatalino mo talaga. At dahil matalino ka, kailangan mong uminom. Upo ka. Gang, maupo ka rin. Opo. Hindi madaling makatagpo ng among tulad ninyo. Mapagkumbaba, mapagbigay, marangal at talaga namang may kakayahan. Tinuturing kong malaking karangalang maglingkod sa inyo. Sige. Tama na. Ako na mangunguna sa pag-inom. Uminom tayo, prinsesa. Maraming salamat sa iyong pagtulong sa akin. Tumagay tayo. Halika, Gang. Uminom ka rin. Nais ko ring hingin ang iyong pag-alalay sa hinaharap. Sige, uminom tayo. Ibig mong sabihin, handa kang maglingkod sa akin dahil pinahahalagahan kita? Oo naman, prinsesa. Kung ganun naman pala, paano kung may ibang mas magpahalaga sa'yo? Kahit hindi siya si Wai Ching, handa ka pa rin bang paglingkuran siya? Hindi. Siyempre hindi. Bagaman hindi mataas ang pinag-aralan ko, tumatanaw ako ng utang na loob. Hindi ko pagtataksila ng amo ko para sa sariling hangarin. Huwag ka magalit, nagbibiro lang naman ako. Paano kung pakawalan kita? Pakakawalan mo ko? Oo, tama ka. Nang sa ganon, wala ka ng sino mang pagtataksilan. Nakahanda ka pa rin bang maglingkod sa iba? Sige, ganito na lang. Ano ba ang maaaring may alok sa'yo upang iwan mo na lang si Wai Ching at maglingkod sa iba? Teka. Nauunawaan ko na. Teka, sandali lang. Bakit ka biglang aalis? Dahil nakatagpo ka na ng masigit sa akin, bakit pa ako mananatili? Huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng naging kabutihan mo sa akin sa mga panahong ito. Di na kita gagambalain. Paalam. Oh, teka, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano ka ba, Shuji-an? Bakit ka ba ganyan? Mali ka naman ang iniisip. Aray ko. Teka, ano bang ibig mo sabihin? Ang totoo, binibiro lang naman kita. Ano? Nagbibiro ka lang? Sabi mo maglingkod na ako sa iba eh. Hindi ba nangangahulugan lang yun na tinatanggal mo na ako ngunit ayaw mo lang akong mapahiya? Ang paghihiwalay. Ay, sarap kumanta pag nakainom eh. Nangungako akong hindi kita pakakawalan. Makikidlatan muna ako bago yon. Nangangako rin ako, prinsesa. Mananatili akong tapat magpakailanman. Ano man ang maganap sa inaharap, sa hirap o ginhawa, di maglalahong katapatan ko at paglilingkuran kita hanggang kamatayan. Mabuti. Mabuti. Kung sakali mang pagtaksilan ko ang prinsesa Wai Ching at maglingkod ako sa iba, higit ko pang nanaisin na tamaan na lang ako ng kidlat at mamatay. Sige, tama na. Nauunawaan ko na. Tumayo ka na. Sige. Mahal na prinsesa, labis akong napukaw nitong mga nakaraan. Kaya may bago akong tula. Nais ko sanang malaman ang iyong masasabi sa... Sa ibang araw na. Makaalis ka na. Ha? Hindi pa ubos yung alak ha. Alis na! Sige, mauna na ako. Unang prinsesa. Wai Ching. Wala na siyang binanggit kundi si Wai Ching. Prinsesa, hindi na tayo maaaring magsinungaling. Talagang labis ang paghanga ni Shuji-an kay Prinsesa Wai Ching. Yun lang ang dahilan kaya siya naglilingkod sa'yo. Labis ang paghanga niya kay Wai Ching? Kailangan kayong alisin! Sabihin mo nga sa akin,
Ano ba dapat gawin para makabuo ka ng malalim at hindi nasisirang pagtitiwala sa pagitan ng dalawang tao? Madali lang yan. Kumain at mag-inuman kayo, yun lang yun. Magiging malapit na kayo nun. Mataas ang katayuan niya. Di maaaring kainuman. Kung ganun, gawin mo ang lahat upang tumatag ang ugnayan ninyo. Halos magpaalipin na nga ako sa kanya eh. Hindi pa rin ba yung sapat? Hanggang ngayon sinusubok niya ang katapatan ko sa kanya. Guangxiao, nakita mo? Habang kumakain siya, talagang kinabukasan niyang iniisip niya. Kaya naman, ang layo niya sa atin. Oo nga, kaya pala. Madalas siya sa tore ng kagitingan. Ginoo, tapos na kayo? Iyon yung sukli. Maraming salamat. Teka lang. May utang ka pa sa akin noong nakaraan, di ba? Tila alam ko yan, oh. Alam mo ang alin? Yung salapi ni Ning yan. Tila sa akin yan. Madalas ako mawala ng salapi. At lagi na lang, 2 barya. Paano mo nalamang sa'yo to? Oo nga. May Pati pangalan nga. mo ba? O hindi ba? Kaya pala tila nakita ko na to dati. Oo nga, no. Teka, Ning yan. Saan mo nakita tong baryang pilak? Ano nangyayari? Isang babala ang pulang liwanag. Nagaganap yan pag may hinahanap o dinadakip. Marahil may nadakip ang mga gabay na taong kahinahinala na nakatakas. Ayon sa layo ng liwanag, tila malapit lang yan. Anong nagaganap, kaibigan? Lang si Conde Pinyuen. Nasaktan din ang mga kasama nating nasa poke na yon. Tumakas ang salarin gamit ang mahiwagang sining. Si Conde Pinyuen? Pinas lang ang Conde. Ba't nakatayo pa kayo? Kilos na! Mga kaibigan, tayo na. Mga kasama, ako ang ika-6. May nagaganap dito sa lungsod. Maaari niyo ba akong tulungan? Ika-6, ano ang iyong suliranin? Nagtatago ako sa kabisera. Kasalukuyan ako hinahabol ng mga gabay. Ano bang ginagawa mo kasi? Hindi pa ako nakikita ng mga gabay. Ngunit ang kawanihan ang dalugtalaan. Darating sila sa loob ng 2 oras. Kapag nangyari yun, hindi na ako makakatakbo. Ngunit malayo ako sa iyo. Hindi kita matutulungan. Ika-6, ano kaya kung gumamit ka na ng dahas? Hindi. Malayo ako sa tarangkahan ng lungsod. Naglilibot ang mga gabay ng gabi at ang mga bantay ng imperyo. At kahit na makalabas ako, may isa pang tarangkahan. May mahiwagang kagamitan ka bang maaaring magkubli sa'yo? Wala. Ako, meron akong isa rito. Subalit hindi ko naman magagawang maipadala sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Kapag hindi na ako nakalabas, iiwan ko po rito ang salamin. Gamitin niyo ang kapangyarihan nun upang makita yun bukas. Ika-6, huwag kang sumuko agad. Ang alam ko, nasa punong lungsod ang una. Una, maaari ka bang tumulong? Ano ba ang ginawa mo? Pinaslang ko si Conde Pinyuen. Paumanhin, hindi kita matutulungan. Una, tayo ang samahan ng Tiente. Dapat tayong magtulungan. Naniniwala ko may dahilan siya kaya niya yun nagawa. Ika-6, minsan mo na akong tinulungan kaya nais kong makabawi. Ngunit kailangan mo munang sabihin kung bakit mo pinaslang ang Konde. Kung mabuting tao ang Ika-6, tutulungan ko siya. At ipapakita ko sa samahan ng kaya kong gawin. Ngunit kung masama siya, kukunin ko muna ang tiwala niya sa akin. Kapag nalaman ko na kung nasan siya, isusuko ko siya sa mga gabay para magantimpalaan ako. Pareho akong makikinabang. Hindi mo kailangan sabihin sa akin, ngunit ito ang isipin mo. Sa kasalukuyan ako lang ang makakatulong sa'yo. Ika-6, dahil payag ang 3 na tulungan ka, sabihin mo na ang lahat. Oo nga, hindi biro ang ginawa mo. Kailangan mo magtapat kung nais mong tulungan ka niya. Noong 1 taon, nawala ang aking mag-aaral. Naghinala ako noon na dinukot siya at palihim siyang dinala doon sa kabisera. Matapos kong siyasatin ng matagal ang tungkol doon, nalaman kong kagagawa niyon ng Yatsi at ang pinakautak na nasa likod ng samahan ng Yatsi. Walang iba kundi si Conde Pinyuen. Kung ganun, pinaslang mo siya nang dahil sa galit? Patago akong pumasok sa tahanan niya, ngunit di ko nakita ron ang aking mag-aaral. Kaya pinaslang ko siya bilang kabayaran. Matindi lang ang galit niya. Pwede namang isumbong niya ang Konde.
Di niya na yan dapat pinatay. Lumabag ka sa tuntunin. Ba't di mo na lang siya iniulat? Ayun, kasasabi ko lang, di ba? Matalino naman pala ang Ugna. Kalokohan yan! Kung may saysay ang pag-uulat, dapat matagal ng patay ang konde. Ngunit alam nila kung paano pagtakpan at ingatan ng isa't isa. Kailangan ipaglaban ang katarungan. Yung ikalawa, mas maras pa siya sa ika-6 ah. May sarili akong dahilan. Ngayong taong ito, marami akong nasagip na bata. Karamihan sa kanila, may mga kapansanan at nagugutom. Labis silang pinahirapan. Gumagapang sila at namamalimos. Kapag pinalad sila at nagkaroon ng ilang salapi, mabibigyan sila ng mga tira-tira. At kapag wala silang nakuwang salapi, iiwan sila sa kawalan upang mamatay. Kung ganoon, nasa na ngayon ang mga batang yun? Pinadala ko yung mga nakaligtas na bata sa tahanan ng Angie. Ngunit kalaunan natuklasan kong tinukot sila ng samahang yatsi mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ika-6, totoo ba ang sinasabi mo? Oo, totoo yun. Si Conde Pingyuen ang nagpatakbo sa samahang yon at kumita sila ng malaki sa pandurukot ng mga tao dahil yung mga bata at kababaihang dinudukot nila, pinagbibili nila yon sa mga bahay aliwan. Ginagawa nilang magnanakaw ang mga bata. At yung iba naman sa kanila, pinagsasamantalahan. Kaya, kahit wala siyang kinalaman sa nangyari sa aking mag-aaral, hindi ko mapapatawad ang konde. At upang mawasak ang samahang yatsi, kinailangan ko siyang paslangin. Dahil yun lang ang paraan upang masagip ko ang iba. Magaling. Tama ka. Hindi dapat binubuhay ang mga demonyo. Tama. Dapat pamarisan ang ika-6 sa kanyang ginawa. Ikatlo, kapag nagawa mong tulungan ng ika-6, tatanawin ko yung utang na loob sa'yo. Ganoon din ako. Ikatlo, naway magawa mo siyang tulungan. Bagaman may dahilan siya upang gawin yun, isang mabigat na pagkakasala ang pagpaslang sa isang konde at hindi siya madaling sagipin habang pinaghahanap siya ng mga tagapangalaga. Tiyak na mahihirapan din ang sino mang magtatangkang tumulong sa kanya. Hindi ko talaga hangarin na gambalain kayong lahat. Ano man ang aking ginawa, handa ko yung panagutan. Ika-6, nasaan ka na ngayon? Tatlo sa bandaron, 2 naman doon. Yung iba sunod sa akin. Hanapin niyo siya mabuti! Basta halugugin niyo ang bawat sulok! Opo! Kasuotan ng paaralan nagtataglay ng pagkamatuwid, kayang ikubli ang hangaring pumaslang. Ang ikatlo ay mula sa Akademya ng Yunlu. Ang tungkod ng Vajra, nagmula ba siya sa langit? Nakapagtataka. Wala na ang bakas ng dugo. Song Tingfang ng Chunfang! Chu Guangxiao ng Chungfang! Pagbati, gabay ng Dingtongjiang! Anong nangyari? Nagawa niyo bang sundan ang salarin? Sinuyod na namin ang lahat, ngunit wala siya. Hindi rin po namin siya nakita.
Tiyak ba kayong dito na wala ang bakas ng dugo? Wala ba kayong tiwala sa amin? Paumanhin. Nagganap din ba kayo ron? Hindi pa po. Hindi. Lahat ba ng mga taga-bulwagang Chunfang? Basta-basta lang kung kumuha. Pinunong Jam, may nakuha kami. Pinuno. Tila isa tong mahiwagang kagamitan. Bakit may ganyang kagamitan sa kanal? Naiwan kaya yan ang salarin? Iulat nyo sa nakatataas. Opo. Sandali! Ha? Pinunong Shu! Si Pinunong Shu nga! Pinunong Shu, hindi ka na dumaraan sa kawanihan. Lagi ka nababanggit ng Ginoong Song. Oo nga. Pinunong Shu, dumalaw ka naman sa kawanihan ng Dalugtalaan. Nais naming matuto ng sining ng alkimiya mula po sa inyo. Sining ng alkimiya? Abala kasi ako ngayon eh. Pasensya na, Pinuno. Pinuno, ako po ang nagmamay-ari nun. Sa iyo yun. Sino ka? Taga-saang sangay ka? Taga-bulwagan ng Chunfang siya! Siya si Shu Qian! Pinuno, binigay po sa akin yun ni Pinunong Wei. Maaari ko na po ba yung makuha? Ngunit bakit natagpuan yun sa kanal? Naku, nasira po kasi ang tiyan ko ngayon lang eh. Maaring nahulog yun habang dumudumi ako kanina. Kung di kayo naniniwala, tanungin niyo po si Pinunong Wei. Mga pinuno, nakikilala niyo rin ba ang gabay na yon? Oo. Kilala namin siya, ngunit hindi niya kami kilala. Anong ibig niyong sabihin? Kilala niyo si Ginoong Songqing, di ba? Ang sabi niya sa amin, isa raw po siyang henyo pagdating sa alkimiya. Ano? Henyo? Ngunit alam niyo ba ang madalas sabihin ni Ginoong Songqing nitong nakaraan? Palagi niyang sinasabi na maestro namin si Shuning yan. Magtungo ka sa bulwagan ng Chunfang bukas. Ipalipat mo siya sa sangay natin. Opo. Alam mo, Shu, ibang klase ka talaga. Pinagmamalaki ka ng buong Chunfang. Huwag kayong maingay, baka marinig nila tayo. Ano naman ngayon? Kasama natin si Ningyan. Anong magagawa ng isang gintong gabay? Uy, nakita mo ba siya kanina? Alkemiya, makapangyarihan ka pala. Ayoko na, alis na ako. Ano nakakatawa? Pinuno. Huwag tatamad-tamad! Hanapin ang salarin! Opo, ngayon din. Hala, sige, kilos! Ikatlo, ba't mo ko dinala sa kulungan ng manok? Ay, buong magdamag tayong naghanap, ngunit wala pa rin. Maliban sa dalawang magnanakaw. Ayos na rin yun. Kahit papaano may makukuha tayong 5 barya. Kumusta na kaya si Ika-6? Ay, kailangan nating magulat sa yaman mamaya. Ningyan, sasabay ka sa amin. May gagawin pa ako eh. Mauna na kayo. Kita tayo mamaya. Huh? Tingnan niyo yun, no? Ang Ika-6. Bakit? Isa lang siyang pantas, di ba? Hindi. Hindi siya pantas. Tingnan mo ang kasuotan niya. Hindi yan kanya. Labis na malaki sa kanya. Saka ang lakad niya, tila nangihina. Tila nagmula siya sa labanan. Isa pa, galing siya sa lungsod. Maaari kayang
tama. Maaaring galing siya sa kawanihan ng himig. Nais ko rin magtungo ron. Mamayang gabi kaya? Napagod ako. Kailangan ko ng konting pampasigla. Kung magpahinga ka. Ay, mas masarap magpahinga sa kawanihan ng himig. Teka, sandali. Tanghali na pala. Wala ba kayong balak na magulat? Nagawa na namin. Oh. Di nyo ba itutuloy ang paghahanap sa salarin? Wala pa naman kaming natatanggap na utos. Nakakapagtaka. Hindi naman yung maliit na bagay lang, di ba? Ano namang nakapagtataka ron? Masamang tao naman si Conde Ping Yuen, kaya naman marahil masaya si Pinunong Wei sa pagkawala niya. Ganoon ba si Pinunong Wei? Kung tapos nang lutuin yan, pakitabi na. Napapaso na ako. Sinuhid na namin ang paligid ng tahanan ni Conde Ping Yuen. Ganon din ang lahat ng pook na maaari niyang pagtaguan sa buong magdamag. Ngunit wala kami nakitang bakas ng salarin. Hindi na rin maramdaman ng mga nakaputi ang bakas ng dugo matapos ang pagpaslang. Ipagpauman ninyo. Pinuno, maaari niyo akong parusahan. Ano bang nangyari, Pinunong Jiang? Hindi mo pa rin nadakip ang salarin sa kabila ng pagtulong ng dalubtalaan. Alam mo ba kung ano ang masugid na inaabangan ng lahat? Hinihintay nilang lumabas tayong katawa-tawa. Magpapakalat pa ako ng tauhan upang mas lumawak ang paghahanap. Tiyak na madadakip na po ang salarin. Ngayong araw din. Tama na. Magdamag na kayong maghanap. Tiyak na pagod na kayo. Magpahinga na muna kayong lahat. Sige po. May nais lang akong itanong. May binigyan ba kayo kamakailan ng maiwagang kagamitan? Diretsuhin mo na ako. Meron lang po kasi akong nais na iulat sa inyo, Pinuno. Amain, palihim ding nagsisiyasat ukol sa konde ang kagawaran ng katarungan. Tila nais nila tayong unahan sa salarin upang palabasin tayong walang kakayahan. Kung walang nagawa ang mga gabay, ano pang magagawa ng mga inutil na yon? Pagbati, Pinunong Wei. Narito ang tagapangalagang si Shu. May nais po akong iulat, Pinuno. Sige. Pinunong Wei, maaari ko po ba kayong makausap ng kayo lang? Sandali. Paalisin kami ng isang gabay na tansulang? Iwan niyo muna kami. Umalis na kayo. Dumapit ka sa akin. Opo. May kinalaman ba ito sa Tiandi? Kay Conde Ping Yuen. Ang pumaslang kay Conde Ping Yuen ay ang ika-6 ng TND. Anong dahilan niya? Dahil pinakawalan mong salarin, pati ikaw maparurusahan! Nahihibang ka na ba? Alam kong mali po ako. Alam kong mabigat ang nagawa ko. Kaya matapos ang pag-iisip, nagpasya akong magtapat sa inyo dahil inuusig ako ng budhi ko. Kung nais niyo po akong parusahan, handa akong tanggapin yun. Nalaman ko lang yun nang nakausap ko mga kasama ko. Nalaman kong napagsabihan kayo ng kamahalan at ginamit yun ng mga may katungkulan sa hukuman laban sa mga gabay. Kapag iniisip ko naging kabutihan nyo sa akin, hindi Tama ko... na. Hindi mo na yon kailangang ulit-ulitin pa.
Sabihin mo na ang nais mong sabihin. Si Conde Ping Yuen ang palihim na nagpatakbo sa Yatsi. Pinagkakitaan nilang pandurukot sa mga tao. Ang mga bata at babaeng dinudukot nila. Pinagbibili sa mga bahay aliwan at pagawaan. Pinagnanakaw ang mga bata. At ang iba sa kanila ay pinagsasamantalahan. Matapos ko pong marinig ang lahat, kahit ako nais ko rin siyang patayin. Tumayo ka na riyan. Opo. Shujian, gaano karami na ang alam mo tungkol sa samahan ng Tiandi? Gaano mo kakilala si Jinlian na liping pandaigdig? Ayon sa pagsisiyasat, si Conde Ping Yuen, siya nga ang nasa likod ng samahan ng Yatsi. Ngunit talaga nga kayang ginawa yun ng ika-6 para lamang sa kanyang mag-aaral? Marahil nito, nasasangkot din ang konti sa iba pang bagay. Marahil ay may iba pang bagay na ginawa ang Yatsi na nagsadlak sa kanila sa kapahamakan. Napag-isipan mo na ba ang lahat ng maaaring naganap? Tinuturo niya ang dapat na ginawa ko. Talagang gusto niya akong turuan. Tama po kayo, Pinuno. Ano man ang mangyari, wag na wag mong isangkot pa ang iyong sarili. Ipasisiyasat ko na lang yon sa iba. Ituloy mo lang ang ginagawa mo sa Tiandi. Ang pangunahing layunin mo sa ngayon ay malaman ang lahat ukol sa bawat kasapi nito. Bukod doon, ingatan mo ang iyong sarili. Gagawin ko po ang makakaya ko. Pambihirang yan. Isang gabay na ginto, pinaalis lang ng gabay na tanso. Kitang-kitang wala siyang paggalang. Tulungan mo kong pag-awayin sila. Alam mo naman kung gaano siya kahusay, di ba? At nais ni Pinuno na lalo siyang palakasin. Anong nais mong sabihin ko? Ngunit hindi kanya iginagalang. Alam mo rin yon, di ba? Ngunit alam mo rin ang katotohanan na ako ang amo niya. Sige, yan. Abangan na lang natin. Hanggang sa muli. Ito, kain na. Salamat po. Dahan-dahan lang, ha? Oh, Pinunong Hang Yuen, narito na pala kayo uli. Bakit kayo nakabihis ng ganyan? Dahil mayroon lang akong ginawa. Hindi na kayang magpatuloy ng bulwagan. Hahanap ako ng paraan upang magkaroon tayo ng salapi. Sige po. Ika-6! Ligtas ka na ba? Kumusta? Ligtas ka na ba? Wala kaming narinig buong magdamag. Hindi ako nangahas magtanong. Salamat sa pag-aalala. Ligtas na ako sa ngayon. Kung ganon, iniligtas ka ni Ikatlo? Oo. Nagawa kong tumakas nang dahil sa kanya. Kung gano'n, nasa na ang Ikatlo ngayon? Nadamay ba siya sa gulo? Mabuting tao ang Ikatlong kasapi. Tiyak na ayos lang siya. Ikatlo! Ika-6, may uulat ako. May nagsuplong sa'yo sa mga tagapangalaga. Patuloy ka nilang hahanapin. Maging handa ka lang sa lahat ng oras. Salamat sa babala. Aba! Bukod sa nailigtas mo ang Ika-6, napasok mo rin pala ang mga tagapangalaga. Tunay na may kakayahan ka nga. Ika-6, ngayon na narito na kayo, maaari mo bang isalaysay kung paano ka nakatakas? Ikatlo,
Maaari ko bang sabihin sa kanila? Oo, bakit naman hindi? Wala naman akong dapat na itago. Sige lang. Sige. Ganito yan. Binigyan niya ako ng kasuotan ng isang pantas. Kinubli nito ang layunin kong pumaslang. Tama yon. Ngunit di sapat na ikubli lang ang hangarin niyang pumaslang. Kaya dinala ko si Ika-6 sa isang tagumpahay panuluyan upang makapagtago siya. Gayunpaman, ginalugad ng mga gabay ang lungsod. Paano niya sila nalusutan? Hindi niya nagawang makalusot sa kanila. Kaya naman, nahanap ng mga gabay ng gabi ang bakas ni Ika-6. Mabuti na paghandaan ko yun. Kaya sa huli, nagawa niya silang lusutan. Anong ginawa mo? Yung kasuotan na pinagamit ko sa kanya, sinuot ko na muna yun. At tumalon ako sa bintana. Nang gawin ko yun, nakuha ko ang pansin ng mga tagapangalaga at ng dalugtalaan. Dahil doon, ligtas na nakapagpalipas ng gabi ang Ika-6 sa salamin. Tama ba ako, ha? Ika-6? Ha? Tingin ko nga. Mabilis din palang makasabay ang Ika-6, ha? Kaibigan ko na to. Ang husay! Mahusay palang mang-agaw pansin ang ikatlo. Ikatlo? Paano ka nakatakas sa kanila kung ganon? Sa totoo lang, nasa panganib pa rin ang buhay ko hanggang sa mga sandaling ito. Magdamag silang naganap, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin sila sumusuko. Mayroon ka bang mahiwagang kagamitan na nagkukubli ng aura mo? Isa lang ang nakuha kong kasuotan ng pantas at binigay ko yun kay Ika-6. Kaya sa tingin ko, hihintayin ko na lang munang mawala ang bakas ko ng karahasan. Kapag nadakip ako bago maganap yun, huwag kayo mag-alala, ha? Hindi ko ikakanta si Ika-6 at ang lahat ng kasapi ng TND. Ikatlo, upang iligtas ang Ika-6. Isang tapat na kaibigan ng pantas. Yung unang sinabi ni Ika-6, labis akong napukaw doon at minulat doon ang mata ko. Ang matuwid na taong kagaya ni Ika-6, hindi siya nararapat madakip at lalong hindi siya karapat-dapat na pahirapan ng mga gabay ng gabi. At bilang kasamahan ni Ika-6, yun ang tama at nararapat nating gawin. Hayaan nyo, kahit buhay ko ang maging kabayaran nito, tiyak na hindi ko ito pagsisisihan!这不与他沉沦。